Eto na po mga pare ko at available na po si Honda Click 125 version 4 sa mga Honda dealers at nakita ko po sa Facebook na marami na rin po nakabili. At kung ikaw naman din po ay nagbabalak pamili, ito po yung kanyang Consim Bronze at alam naman po natin na upgrade version po ng B3 si B4 at halos pares na pares pa rin po silang dalawa at yung kanilang pagkakaiba ay yung design ng pairings at yung iba pong features na nadagdag sa B4. Number 1, eto wala pong kaduda-duda, maganda po talaga yung kanyang looks mula ulo hanggang buntot ay sporty looks po yung kanyang itsura. Kita nyo naman po sa kanyang pairings at yung kanyang tambutso at yung kanyang tapaludo sa hulihan. Kita nyo po ba mga pare ko, sporty looks po yung kanyang dating. Number 2, eto po wala din po kaduda-duda na mas marami pong features itong si Honda Click kesa po sa iba. So number 1 po dyan is LED na po lahat ng kanyang ilaw mula headlight hanggang taillight. Then pangalawa po, yung kanyang panel ay naka LCD display na po, digital panel, di po ba? Panalo. Pangatlo, meron po siyang charging port at dito po sa B3 ay Type A at sa B4 ay Type C na po. At kung B4 naman po ang kukunin yung Honda Click, so meron po siyang mas maganda doon na smart key. So keyless na po ang inyong susian, hindi na po tulad itong B3 natin na disusi pa. So maganda po yun para hindi po basta-basta mananakaw itong inyong motor. At meron din po siyang idling start-stop system o ISS. So maganda rin po yun pag traffic at makakatipid po kayo ng gasolina. Tama ko na rin po to dahil yung ibang motor ay wala, lalo na po yung mga maxi scoot at meron po tong ating Honda Click na gulay board. Yung footboard niya po. So ito pwede nyo po lagyan ng mga pinamalingki nyo. At kung hindi magkasya sa footboard ay pwede nyo po ilagay sa U-box o storage box niya. Ito medyo malaki din po to at kasya po dito yung half face helmet. For added safety and comfort naman, eto malaki at malapad na po yung gulong nito at tubeless pa. So hindi ka na po mag-tubeless dahil tubeless na po siya. Pang ilan na po ba tayo mga pare ko? So hindi ko na po nabilang pero yan yun na. At dito na po tayo sa performance. At alam naman po natin itong Honda Click, ito po ay may malakas at matipid sa gas na makina. Dahil po ito po ay merong mataas na compression ratio. Pag mataas po ang compression ratio ay hindi po yung kakayanin ng air cooled lamang. Kaya itong si Honda Click, ito po ay naka water cooled. At pag naka water cooled ay maganda rin po yun at advantage sa mga long driving. Ito ang pinakamatindi dahil tinalo po nito yung panahon ng Honda Wave at panahon ng Suzuki Rider 150. Dahil itong Honda Click 125, ito po yung may pinakamaraming aftermarket parts mula stock parts hanggang upgrade parts mula labas hanggang loob. So ang hindi mo lang papalitan dito ay yung crankcase at yung kanyang batalya dahil meron pong body number yun pero kung wala lang pong body number yun ay baka pwede mo na po siyang palitan dahil meron na rin po siyang available na aftermarket parts. Kaya sa madaling salita, yung overall pros tong Honda Click 125 yung pinambili sa kanya is sulit dahil po sa dami ng kanyang features. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa kanyang cons para malaman nyo kung bibili pa rin po kayo ng Honda Click 125. At ang una po dyan ay may nakapagsabi na matagtag daw po yung kanyang front suspension. Pero sa akin naman po is hindi ko po yun na-experience. The second is ayun po wala pong inatapaludo yung ating pangulihan at yung mudguard naman po natin ay maliit lamang at bitin. So lahat po ng putik ay pasok po sa loob ng ating makina. Pero may solusyon po tayo dyan. At ayun na po, nakalagay na po yung solusyon natin. At naglagay po tayo ng tapaludo. So nabibili pa po yan sa mga online store. At pwede po kayo magkabit ng DIY lamang. So madali lang po ikabit yan mga pare ko. Third is yung battery o battery compartment natin na andun po siya sa ating board at prone po yun sa baha. Pwede po siyang malubog sa baha. So solusyon po dyan is iwasan lang po natin na mailusong po natin to sa baha at kung mailusong naman po natin ay hindi lang po siya basta-basta mapapasukan dahil na po siya nakataob po yung kanyang battery compartment at sealed po yun. Fourth is added maintenance at posible masira. So liquid cooled nga po siya at meron po siyang coolant. So nire-refill lang po natin yon at pinapalitan sa tamang panahon. So added system yon na posible masira pagdating ng panahon. Pero matagal pa po yun mga pare ko Baka masulit nyo na po itong motor bago pa po yun masira. And last but not the least, bago mamili, dapat alam mo yung cons ni Honda, lalo na kung hindi mo siya kabisado. Dahil itong Honda Click, medyo mataas po yung kanyang engine at CVT noise at isama na rin po natin dyan yung vibration. Pero huwag ka mag-alala na normal lang po yan kay Honda.
lalo na po yung mga sinaunang Honda nila, yung TMX 155. Yun, mula ulo hanggang pa ako ay nanginginig sa vibration at ingay ng makina. At nga pala yung side gear ko ay lagi kong pinahihinang dahil kumakalas yung hinang niya. So yan po yung Honda, kaya kabisado ko na po yung mga Honda motorcycle. Pero napakatibay naman mga pare ko eh. Yan lang po talaga, subok na matibay. Ito nyo, hanggang ngayon Honda pa rin po yung aking ginagamit na motorsiklo. Kaya kung ayaw na medyo maingay at medyo mataas yung vibration, ay mag-Yamaha o Suzuki ka na lamang. Ayan, nagamit ko na yung dalawa na yan at napansin ko na mababa po yung kanyang engine noise at wala po siya masyadong vibration. So, dami po ng pros o advantage kesa po sa cons o disadvantage. Eh, ang masasabi ko lang po, sulit na sulit pa rin po yung pinambili nyo kay Honda Click. So ayan mga pare ko, hopefully nakatulong po ako at nalaman nyo po yung pros and cons ng Honda Click at makapag-decide po kayo kung bibili po kayo nito o hindi.